I just had to let you know you're First, we have the storage for books. Let's discuss the variables. First, the book quantity, which it has an array that can hold up to 100 books that counts. It is how many copies are available. And second, the book count, a counter that remembers how many books have been added so far. Starts at 0 because initially no books exist. Next, the reg user or reg pass. Dito naman, it stores the single registered username and password. Sa login success naman, it flags true or false. That tells the program if login was successful and it stars as false. Ayan. Dito naman sa bandang may line 29 sa may login, ano mangyayari kapag dito naman maaano natin kung limited lang yung attempts na pwede mong i-input. First, it allows 3 attempts. It asks for username and password. And then, kapag yung reg user and reg password nag-match, ayun, mag-print siya ng login successful. And return, it exits the function and immediately no more attempts. If login is wrong naman, mag-print siya ng invalid username or password. Tapos magpapakita siya kung ilang remaining attempts pa yung pwede. Ang maximum attempts natin ay 3 attempts lang. And dito naman sa add book function natin, usually nag-input lang tayo ng mga cout and cins para makapag-add tayo ng books in case na yung user gusto niya mag-add ng iba pang books sa ating library system. Hi, my name is Angelo Sabog, and now we are talking about view book functions. These parts, it's just a simple. It shows all the books saved in the system. First, it checks if do we have any books at all, and if there are none, it says no book available and stops the code right there. If there are books available, it goes one by one through every entry and display all details like book number, ID, title, author, and quantity. This way, the user can see the full list clearly. Next is the search book function. This lets user find books in 3 different ways, like by book ID, by title, by author. First, it shows a menu and asks what way you want to search. Search by ID. You type the ID number and it checks every book, and if this finds a match, it shows all the info. Next is the search by title. Here, we use getLine, so it reads the full title. Even it has space, it looks exact the title you entered. And later, search by author works the same way, but now it searches by the author's name instead. At the end, if nothing match what you type, it simply says no matching book found. So, you know the search had no result. This makes the system flexible. You can find books. So these sections handle third search option, search by author. First, it uses cin, ignore, to clear leftover input. This is important so the next command works correctly. Then it asks you to type author's full name and uses getLine, so it reads the entire name even if it has spaces. After that, it loops through every book and it checks if the author name matches what you type. And if it finds a match, it shows all details, ID, title, author, and quantity. And marks found equals to true to say we found something. At the very end, there's last check if not found. That means if after searching everything, we still found nothing, it will print no matching book found. So, ang book update is ginagamit para mag-edit o mag-update ng information ng isang book sa isang library system
Una, hihingi ang program ng book ID na gustong i-update. Pagkatapos, hahanapin ito ang book sa listahan. Kapag nahanap ang tamang ID book, papayagan ang user na maglagay ng bagong title, author at quality ng libro. Kapag success ang update, magpapakita ang system ng message na book update successfully. Kung walang tugma ang book ID, lalabas naman ang book not found. Deleted book function. So, ang deleted book function ay ginagamit para tanggalin ang isang book record sa system. Ihingi muna ito ng book ID at hahanapin ang libro sa listahan. Kapag nahanap na ito, i-delete ang record ng libro at lilipat sa ibang sumusunod na record upang mapunan ang bakanting pwesto. Pagkatapos, mababawasan ng isang book out na siyang bilang ng mga libro sa system. Kapag successful ang delete, magpapakita ito ng book deleted successfully. Kung hindi makita ang book ID, lalabas book not found. In summary, ang update book ay para mag-edit ng details at ng libro. Hindi, habang ang deleted book naman ay para magtanggal ng libro sa library system. Mahalaga ang dalawang function na ito para mapanatiling accurate at updated ang records ng mga libro. Hi, I am Charlotte Takis Kapitin at i-explain ko naman sa inyo ang part ng code na ito. So, dito sa code na to, meron tayong dalawang function, which is yung borrowed book and return book. So, dito muna tayo sa borrow book. So, ang purpose ng borrow book ay para magpahiram ng libro sa user. So, hihingi muna yung system ng book ID na gagamitin para sa CN, saka iikot na yung loop para hanapin kung may kaparehong libro or book ID sa listahan ng mga libro. Ang book ID, isiset ng variables ang found bilang true. Sunod, iti-check naman ng program kung ang quantity ng libro ay mas mataas sa 0. Kapag may available pa, mababawasan na ng isa pa ang quantity gamit ang book quantity. At magpapakita ang message na book borrowed. Pagkatapos, pag nakita na ang book ID, isiset ng variables ang found bilang true. Sunod, isi-check ng program kung ang quantity ng libro ay mataas kaysa sa 0. Kapag may available pa, mababawasan ng isa ang quantity gamit ang book quantity at ang makikita ang message na book borrowed successfully. At kung wala ng stock ang quantity na available, lalabas naman ang message na book out of stock. At kung hindi makita ang book ID, magpapakita na naman ang system na book not found. So, tapos na tayo sa borrow book. Dito naman tayo sa return book. So, dito, hihingi ulit ang system ng book ID and para sa hiniram na libro. So, pag na yun, gagamitin na ang for loop para hanapin ito ang tamang book ID record. Nahanap na ang libro, madadagdagan ng isa ang quantity gamit ang book quantity. Ibig sabihin, naibalik na ang libro. At magdadagdag na ito and babalik na siya sa inventory. Pagkatapos, lalabas na ang book returned successfully. Sa madaling salita, ang borrow book ay nagbabawas ng libro kapag may naghihiram. And ang return book naman, dadagdag naman yung book pag may nagsauli ng libro. So guys, malapit na tayong matapos sa code. So dito na tayo sa void menu. So ito yung unang lalabas sa code. And then makikita natin dito. So void na ito pala, pangalan niya is menu. And then merong in choice. So mamaya makikita natin ano yung purpose ng in choice. So itong code na to is naka-dual siya. So sa do, isi-see out niya lahat yung library management system. And then yung one is yung add book. 2 yung view books, 3 yung search book,
4th is update book, 5 is delete book, 6 is borrow book, 7 is return book, and then 8 is exit. And then lalabas din dito yung enter choice. So dun sa enter choice na yun, pipili ka between 1 to 8. So, dun napapasok yun si in na choice. So, ang pwede mo ilagay dun since naka-in siya is numbers between 1 to 8. So, sa case 1, kapag pinili is 1, mag-a-add book siya. And then, kapag case 2, view book. And then, kapag third is search book. And then, kapag 4 naman yung pinili niya is update book. And then, kapag 5 is delete book. 6 is borrow book. And 7 is return book. And then, 8 is thank you. And then, default, kapag wala siya between 1 to 8, kung ano pinili niya is 9. So, ito yung lalabas is invalid choice. And then, since naka-dual nga tayo, kapag yung choice is not equal to 0, lalabas yung pinakita dito. So, next, dito na tayo sa if main. So, dito na mag-i-start yung code natin or dito na, ito yung babasahin ng code para mag-run. So, ito yung una. So, register user. So, based sa diniscuss kanina naman daw, ito yung purpose nun. And then, meron tayong headline. And then, doon sa login user, which is 3 times na mangyayari na diniscuss din ni Manda. And then, if, so naka-if else na tayo dito, if yung login success, pupunta na siya sa menu, which is yung diniscuss ko ngayon na naka-dual. And then, after nun, tapos na. So, let's run the code para makita yung process. So, ayan no guys. I-run na natin. So, compiling pa. And then, ang bagal na signal. So, what nalalabas is yung register and magka-create ka ng username. So, kung kaya ako, username ko is Angge and yung password ko is 1, 2, 3, 4. So, magla-login na ako since gumawa na ako ng account ko. So, sa account, try natin magkamali sa una. Yan. So, invalid yung username ko and yung password. So, 3 attempt lang ako pwedeng uulit. So, isa pang attempt. Try naman natin yung mali yung password ko. Let's see if tatanggapin niya. So, mali pa rin. So, sa last na to, itatama ko na siya. Makikita natin na makakapag-access na ako. So, sa login, sa library management system, which is yung nasa void menu kanina, so, ang ano dito ay, kung nga, pipili ako ng 1. So, sa 1 na yun, since add book, so magdadagdag ako ng mga book na meron sa library system natin. So, kung nga is yung book ID ng book natin is 1, 2, 3, 4. And then, yung title niya is C++. And, wait. C++. And then, yung author is si Manda. And then, quantity, kung ilang book yung meron. So, kung nga merong 5. So, ayun. So, na-register na merong ganong book sa library system. So, next, pwede natin i-view kung ano yung mga book na meron sa library system. So, ito, lumabas is yung book list. So, ang lumabas lang dito is book number 1. So, since yun lang yung niregister natin, yun lang yung magkikita natin. And then, pangatlo, search book. So, sa search book, pwede kang mag-search dito ng book na hinahanap mo. Kung nga naghahanap ka ng, bago pala yun, pwede kang mag-search by ID, by title, or by author. So, kung nga gusto kong mag-search by title, pipiliin ko lang yung number 2, and then,
lalabas yung enter book title. Sa enter book title, kung isa-search ko is CC lang. So, sa lalabas dito is no matching book found. Pero if try natin, ulit yung 3. And then, mag-search ako by title ulit. So, 2. And then, ilalagay ko yung book na available na nakaregister dito, which is yung C++. So, lalabas yung C++. And, makikita nyo, book found, and then yung ID, yung title, yung author, and then yung quantity na meron. And then, next, kung nga rin gusto kong mag-delete ng book, so, pipiliin ko lang yung number 5. And then, kung nga rin yung book ID is 177 or 67, so, sasabihin dito is book not found, and then lalabas ulit yung library management system. So, what if gusto kong i-delete yung balik tayo ulit sa number 5. And then, i-delete ko yung niregister ko kanina, which is yung book ID niya is saan na ba? It's 1, 2, 3, 4. So, isusulat ko lang 1, 2, 3, 4. Tapos, ayun, na-delete na yung book. So, ang nakasabi dito is book deleted successfully. So, 6. So, kapag gusto mo naman mag-hiram ng book, of course, you can enter 6. And then, pipiliin mo lang yung book ID na gusto mong hiramin. And then, ba't book na? So, guys, kaya pala hindi siya lumabas kasi is dinalik na natin yung book kanina. And then, so, 7, kapag gusto mo mag-return ng book, pwede mo piliin yung 7. And then, yung book ID pa is 1, 2, 3, 4. And then, ayun, book not found. Since dinalik na nga natin. And then, kapag ayaw mo na, tapos ka na, pwede mo naman pinutin yung 8, which is exit. And then, ayun, mag-end na yung code dun. So, lalabas is, thank you. Goodbye. I just had to let you know you're